Dear Papa Van, ako si Evelyn. Magkakilala na kami ng asawa kong si Melbert mula nung elementary pa lang. Hanggang sa niligawan niya ako at maging kami. Pagka-graduate namin ng high school ay agad kaming nagpakasal. Nakituloy muna kami sa bahay ng mga magulang niya. Nang magkaroon ng konting ipon ay nakapagpatayo na kami ng sariling bahay sa lupang minana ni Melbert sa yumao niyang ama. Kahit barong-barong lang ito ay hindi naman yun ang naging problema. Sobra akong nasiyahan nang makapagbukod kami ng asawa ko. Dahil sa wakas ay natupad na ang isa sa mga kagustuhan ko. Paano ba naman kasi hindi kami magkasundo ng kapatid ni Melbert na si Remjun at asawa nitong si Cora. Naninirahan pa rin sina Remjun at Cora sa bahay ng ina ni Melbert. Mainit ang dugo nilang dalawa sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Naririnig ko araw-araw kung bakit pa raw kami bumukod wala pa naman kaming anak pa. Masyado raw akong mapagmalaki na wala namang ipinagmamalaki. Hindi ko yun inaasahan sa kanila. Samantalang ang gusto ko lang naman ay magkaroon kami ng privacy. Yun bang makakagalaw ako sa loob ng bahay na walang mga matang nakatingin sa akin. Tsaka ayaw ko na rin talagang makarinig araw-araw ng pagbubunganga ng kapatid. Iniiwasan kong baka magkaalitan pa kami. Baka kasi hindi ako makapagtimpi sa pagpaparinig niya. Tuluyan na ngang naging issue sa kanila ang pagbubukod namin. Kesyo, bakit daw humiwalay pa kami maluwag naman daw sa bahay ng mga magulang ni Melbert? Nag-iinarte lang daw ako na kesyo may diferensya raw ako kaya hindi pa kami nakakabuo ng asawa ko. Alam mo tong si Cora, nakakabwisit na talaga Kahit bumukod na tayo, hindi pa rin ako tinatantanan. Pinaparinggan pa rin niya ako. Parang nagbukha raw akong wala akong kwenta dahil hindi pa ako nabubuntis. Maluhaluhang saad ko. Huwag mo na lang pansinin, mahal. Pagpapakalma ni Melbert sa akin. Kapag may pera na tayo, pwede ba tayong magpatingin sa doktor? Hirit ko. Sige, mag-iipon ako. Huwag kang mag-alala. At huwag mo nang isipin pa yung pinagsasabi ni Cora sa'yo, okay? Mahinahong anya. Hindi nga namin alam ni Melbert kung sino ang may diferensya sa aming dalawa dahil wala naman kaming pera para sa pagpapacheck up sa doktor. Kaya naman bawat araw kong dinadasal sa Diyos na sana magkaroon na rin kami ng anak ni Melbert. Kapag may pagkakataon sina Cora at Remjun ay pinaparinggan pa rin nila ako ng mga masasamang salita. Hindi ko alam kung ano bang nakukuha nila sa mga ginagawa nilang yun sa akin. Para sa kanila ay malaking issue talaga ang hindi ko pagbubuntis. Kulang na lang ay kumprontahin nila ang asawa kong hiwalayan na lang ako. Sa kabila nun ay mas pinili kong manatili na lang sa loob ng bahay para makaiwas sa gulo. Pero minsan parang sila talagang naghahanap ng away dahil sila pa mismo ang sumusugod sa bahay para asarin at alipustahin ako. Lalo na yung kapatid ng asawa kong si Remjun. Kung di lang siya kapatid ni Melbert ay matagal ko na siyang tinatawag sa barangay sa ginagawa niyang paninirang puri sa akin. Gusto ko na ng anak, Melbert. Parang inutil ang pagkababae ko nito Kaya tuloy hinahamak ako ng kapatid mo. Umiiyak na pakiusap ko sa asawa ko. Tahan na, mahal. Tumigil ka na sa pag-iyak. Malalampasan din natin to, Evelyn. Anya habang yakap ako. Sa isip ko, kailan kaya ako mabubuntis?
Gusto ko nang tumigil sa pangungutya sina Remjun at Cora sa akin nang tigilan na nila ang paghihimasok sa amin ni Melbert. Pakiramdam ko tuloy araw-araw akong nasa impyerno tuwing nakikita ko silang dalawa. Nire-respeto ko sila pero sumosobra na ang trato nila sa amin. Masyado na silang nanghihimasok. Buti na lang ay nagkaroon ako ng maunawain at mabait na asawa. Sabi ni Melbert, pagpasensyahan na lang sila hanggat kaya ko pa. Tama nga naman siya, na mas mabuting umiwas na lang kami sa gulo lalo na't magkapatid sina Melbert at Remjun. Pangit daw anya na nag-aaway silang magkapatid. Dapat nga raw ay nagdadamayan silang dalawa. Nangako rin si Melbert na poprotektahan niya ako kapag sobrang natatapakan na ang pagkatao namin. Kaya nagtitiis at nagtitimpi na lang talaga ako. Ganito talaga siguro ang buhay ng isang mahirap na ikinasal sa isa ring mahirap. Kailangan mong mag-adjust sa lahat. Kahit gaano man kahirap, pakisamahan ang mga kamag-anak ng asawa mo. May pamangkin akong nabuntis, Papa. Bata pa siya at wala pa sa legal na edad. Walang umakong ama sa kanyang dinadala kaya naisipan namin ni Melbert na kausapin ang pamangkin ko at mga magulang niya. Naipagpatuloy na lang nito ang pagbubuntis dahil kasalanan sa Diyos ang magpalaglag ng bata sa sinapupunan. Gusto namin na ampunin ang bata para masilayan niya ang mundo. Pumayag naman ang pamangkin ko at mga magulang niya. Tuwang-tuwa kaming dalawa ni Melbert dahil sa wakas ay magkakaroon na rin kami ng anak at para sa akin, sarili kong anak ang iniluwal ng pamangkin ko. Nang una ko siyang makarga sa bisig ko ay sobrang saya ko talaga. Bagay din sa asawa ko na maging ama habang karga-karga niya ang bata. Hindi talaga namin inisip na ampon ng bata. Iniisip namin na sarili namin siyang anak. Nang malaman ito ni na Remjun at Cora ay nagalit sila sa pag-aampon namin. Ano naman tong ginawa nyo? Ano yung batang yan? Kalokohan? Ang aasar ni Kuya Remjun. Ano ba talagang problema mo, Kuya? Umukod na nga kami para magkaroon kami ng sariling buhay. Pero ginaganito mo pa rin kami. Tigilan mo na nga ang paghihimasok sa amin. Ako? Hindi ako nangingialam sa buhay mo. Hiyaw ni Melbert. Bastos ka. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Itong bahay mo, isang ihip lang ng hangin ay masisira na agad? O yung batang karga ng asawa mo na hindi nyo naman anak? Maangas na sagot ni Kuya Remjun. Napikon ng tuluyan ang asawa ko kaya nasapak niya sa mukha ang kapatid niya. Sumusobra ka na! Nagkasuntukan na nga sila. Hindi ko rin masisisi ang asawa ko kung bakit pinatulan niya ang kapatid niya. Dahil na rin siguro sa pang-iinsulto sa amin. Maging sa aming anak. Ilang buwan ding hindi nag-usap sina Melbert at ang kuya niya. Pati si Cora ay sinisimangutan ako. Tiniis ko na lang yun. Dahil wala na akong panahong patulan siya. Hindi ko na nga rin iniinda ang mga pagpaparinig nila sa akin. Lumaking malusog ang anak namin. Siya ang dahilan kung bakit naging masaya ang bahay namin. Nangarap kami ng magandang buhay para sa kanya kaya nagkaroon ng determinasyon si Melbert na magtrabaho. Pero minsan, sinusubok pa rin kami ng panahon. Nagkasakit kasi si Melbert at halos isang buwan na siyang walang trabaho. Kaya naghirap na rin kami sa pera. Nung mga panahong yun ay napanghinaan ako ng loob dahil hindi ko na alam ang gagawin ko.
Naisip kong lumapit na sa kapatid ni Melbert. Kahit papano ay may puso naman siguro si Remjun sa kapatid niya. Lalo na't may sakit ito. Nilunok ko lang ang pride ko at pinuntahan ko sina Remjun at Cora para kausapin tungkol sa kalagayan ni Melbert dahil kailangan na niya talaga ang tulong medikal. Alam mo, Evelyn, mas mabuting umuwi ka na sa inyo. Wala ka talagang maasahang tulong. Kita mo naman, 3 anak namin. Wala kaming pera para sa pagpapagamot ng asawa mo. Hindi ba ginusto niya namang makapagsarili kayo? O di manigas kayo? Masungit na ani Cora. Hindi man lang kayo naawa? Sukdulan talaga ang pagiging bato nyo. May oras din kayo. Sambit ko sa mag-asawa. Aba, binabantaan mo ba kami ha? Lumayas ka na nga rito sa pamamahay namin. Pagtataboy ni Cora sa akin. Sobrang sama nilang mag-asawa. Wala silang awa. Pinagtatawanan lang nila ang kalagayan ng asawa ko. Kung wala silang may tulong, sana sinabi na lang nila na hirap din sila. Hindi yung ininsulto pa nila kaming dalawa ni Melbert. Ang hirap kapag ganitong uri ng mga tao ang kaharap mo. Hindi naging madali sa akin na tingnan ko lang ang asawa ko na hindi na halos makalakad. Walang-wala na po talaga kami. Para kaming pinagsakluban ng langit at lupa dahil wala na rin kaming pambili ng gatas at pagkain. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Kailangan kong humanap ng paraan para maisalba ang kanyang kalusugan. Ngayon pa ba ako susuko? Na meron na kaming anak? Kailangang lumaban. Kailangang malagpasan namin ito. Hindi rin ako nakatiis ka barangay kaya sinabi ko rin ang totoo kay Melbert. Na lumapit ako at humingi ng tulong sa kapatid niya. Pero insulto lang ang napala ko sa kanila. Tanging pagyakap at pag-iyak ang nagawa ko habang pinagmamasdan ang kaawa-awang asawa ko. Hanggang naisipan ni Melbert na ibenta na lang ang lupang mamanahin niya sa kanyang namayapang ama. Yan lang ang paraan para madala siya sa doktor at makabili ng gamot. Nung araw rin yun ay pinuntahan ko na ang amo ko sa paglalabada. Sa kanya namin ibebenta ang kalahating mamanahing lupa ng asawa ko. Sa katunayan, wala sa amin ang titulo at nasa pangalan pa rin ito ng namayapang ama ni Melbert. Hindi pa kasi ito hinati-hati ng magkakapatid, pero doon din naman mapupunta ang lahat. Maghahati-hati rin naman sila. Kailangan na talaga namin ng pera. Aanhin pa namin ang lupa kung mawawala na si Melbert. Tsaka mas mahirap makuha ang parte niya kung wala na siya dahil sa ugali ng kapatid niyang si Remjun at ng asawa nitong si Cora. Masaya ako dahil malaking tulong ang pagbenta namin ng lupa ni Melbert. Bumuti na kasi ang katawan nito. Hindi ko muna siya pinagtrabaho hanggat hindi pa talaga malusog ang kanyang pangangatawan. Hindi pinaalam ni Melbert ang tungkol sa pagbebenta ng lupa. Tanging ako at ang bumili lang ng lupa ang nakakaalam. Ayon kay Melbert, hindi na kailangan pang malaman yun ni Kuya Remjun dahil si Melbert naman ang may karapatan sa lupa. Kaya dapat lang nagamitin niya ito kaysa naman mawala ang buhay niya dahil sa sakit. Dumating ang araw na magaling na ang asawa ko. Bumalik na rin siya sa kanyang pagiging karpentero. Totoo po talaga ang kasabihan na kung sino pa ang karpentero ay siya pang may hindi magandang bahay. Kahit na ganun ay masaya naman kaming 3. Ang tanging pangarap lang namin ay sana hindi danasin ng anak namin ang kung anumang
nararanasan namin ngayon. Lalo na kapag may pamilya na siya. Isang araw ay pumunta sa amin ang buyer ng lupa. Gagamitin na raw nila ang lupang binili nila sa amin. Wala kaming magawa noon kundi ang pumayag na lang. Dahil nga, binenta na namin sa kanila ang lupa. Paano na to, Melbert? Magtataka yung kapatid mo kung bakit may ibang tao na magtatayo ng bahay sa lupa. Pag-aalalang tanong ko sa asawa ko, huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Minsan na akong nakipagsuntukan sa kanya. Hindi ako magpapatalo. Tama naman ang ginawa ko. Hindi nga sila tumulong sa akin. Kahit na parang isang ubo na lang ay mamamatay na ako. Kampanteng tugon ni Melbert. Malaki rin naman ang karapatan ng asawa ko kaya nagtiwala ako sa kanya na kahit ano pang sabihin ng kapatid niya ay hindi niya ito uurungan. At kalaunan ay nalaman rin ng kapatid ni Melbert ang tungkol sa pagbebenta namin ng lupa. Sumugod siya sa amin at talaga namang nakakatakot ang boses ni Kuya Remjun. Para siyang kakain ng buhay na tao. Nanginginig ako at pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka kung ano pang magawa ko. May kasalanan din naman talaga kami. Hindi namin ipinaalam na ibinenta namin ang parte ng lupa na mamanahin ni Melbert. Dahil doon ay tinawagan agad ni Melbert ang ina niya para sabihing binenta na nga namin ang kalahati ng makukuha niyang lupa sa kanyang ama. Dahil nga sa wala na siyang mapagkunan ng pera para sa gamutan niya. Sumang-ayon naman ang ina nila. Dagdag pa nga nito ay mas mahalaga ang buhay kesa sa lupa. Si Remjun at Cora lang talaga ang naghahanap ng problema. Hindi nga kami nagkamali. Nagwala ang mag-asawa at ang una nilang sinugod ay ang nagpatayo ng bahay. Dahil illegal daw ang ginawa nila. Sinabi pa rito ni Kuya na hindi pwedeng ibenta ang lupa dahil hindi pa naman opisyal na hinati-hati ang lupa ng magkakapatid. Isang araw ay sumugod si Remjun sa bahay. Saktong walang trabaho noon si Melbert. Nagpang-abot silang dalawa, kapatid sa kapatid. Sumama din si Cora. Parang eksena sa pelikulang tagpo na parang may ninakaw kami sa kanila at kailangan naming pagbayaran yun. Walang takot na hinarap niya ang kapatid niya at sinabi niya kung anong dapat niyang sabihin sa kanila. Halos magpatayan ng dalawang magkapatid nung gabing yun. Totoo pala yung sinasabi nila na kapag lupa na ang dahilan ng away, ay pwedeng mauwi sa patayan ang lahat. Buti na lang at naawat namin sila ni Cora. Puno na kasi ng pasa ang mukha ng asawa ko at maging si Kuya Remjun. Malala na talaga ang awayan nila. At parang hindi na talaga babalik pa sa dati ang samahan nilang magkapatid. Binenta pa rin ng asawa ko ang lupang natira sa mamanahin niya. Yun ay para makapagsimula kami ng panibagong buhay na malayo sa mapagmataas na sina Remjun at Cora. Nang makuha namin ang pera ay lumipat na kami ng Maynila. May kasamahan siya sa pagpapanday na pinasok siya sa isang construction. Habang ako ay nagkaroon ng tindahan sa inuupahan naming bahay. Maayos ang naging takbo ng buhay namin dito sa Maynila. Ito yung sinasabing nakatayo na talaga kami sa sarili naming mga paa. Inaaral namin ang anak namin ng kinder. Sobrang nakakatuwang masubaybayan ang paglaki ng isang bata. Gusto kong makatapos siya hanggang kolehiyo para maiba naman ang buhay niya sa kanyang tunay na ina at maging sa aming dalawa ni Melbert. Hanggang isang gabi nakatanggap kami ng tawag mula sa new number. Si Cora. Umiiyak at humihingi ng tulong dahil nasunugan sila ng bahay. Wala na raw silang matitirhan pa. Ayon sa kanya,
nabenta na rin nila ang lupa na namana nila ni Remjun. Narinig yun ng asawa ko at siya na mismo ang kumausap kay Cora at Remjun. Hindi man sila naging mabuti sa amin, tanging pag-aalala at pagtulong pa rin ang gusto namin gawin sa kanila. Humingi nga ng tawad si Remjun kay Melbert at masaya ako dahil sa wakas ay magiging maayos na rin ang lahat. Kalimutan mo na yun, kuya. Siya nga pala, magpapadala ako ng tulong. Sana maging maayos kayo riyan. Tawag ako bukas kapag naipadala ko na. Mahinahong ani Melbert. Salamat. Salamat ng marami. Naluluhang saad ni Kuya Remjun. Madali lang naman talagang magpatawad as long as willing kang maging maayos na ang lahat. Gumaan ang loob namin nang tinulungan namin sina Kuya Remjun at Cora. Pero may harang na talaga na hindi pwedeng ibigay ang lahat ng tiwala sa kanila. Tinulungan namin sila dahil kapatid at kadugo sila ng asawa ko. Tulong na noon ay hindi nila nagawa sa amin. Sa totoo lang, parang gusto ko pa nga sanang bawin ang sinabi naming tutulong kami sa kanila, pero mas malakas talaga ang dikta ng puso namin na tulungan sila. Naghati-hati na sila ng lupa. Naibenta na nila ang kanya-kanyang parte at naiwan na lang ang parte ng lupa ng dating kinatatayuan ng bahay ng magulang ni Melbert. Doon ay nagtayo muli ng panibagong bahay sina Remjun at Cora. Nang mamatay ang ina nila ay umuwi kami ni Melbert at doon ko muling nakita ang mag-asawang Remjun at Cora. Kapansin-pansin sa mga mukha nila na nahihiya sila sa ginawa nila sa amin. Tama nga na hindi humihinto sa pag-ikot ang mundo. Kaya huwag kang magpakampante na ikaw ang palaging nasa tuktok dahil walang kasiguraduhan ang lahat. Malay mo, bukas, ikaw naman ang mapunta sa ibaba. Hanggang dito na lang, mga kabarangay. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Sana'y may napulot ding aral ang mga masugid mong tagapakinig, Papa Van. Ang inyong forever kabarangay, Evelyn. Minsan lang